Ang co-founder ng MicroStrategy ay muling nagbigay liwanag kung bakit ang kanilang kumpanya ay tumaya ng malaki sa tinatawag po nilang Bitcoin strategy. Ayon sa kanya, hindi lang ito dahil sa kasalukuyang halaga ni Bitcoin, kundi sa mga pangunahing katangian nito, at yan po ang volatility at ang limitadong supply nito. Balitang-balita ang kanilang desisyon na muling bumili ng Bitcoin at ang mga posibleng adoption ng Microsoft ng Bitcoin sa kanilang balance sheet. Pag-uusapan po natin kung ano ang kahalagahan po ng Bitcoin strategy ng MicroStrategy at paano po ito makakaapekto sa crypto market at ano ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. At ayan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ano po ang Bitcoin strategy ng MicroStrategy? Ang Bitcoin strategy ay simpleng paraan ng pag-convert ng cash reserves ng MicroStrategy kay Bitcoin. Sa madaling salita ay kaysa itago po ang pera nila sa bangko o i-invest sa mababang yield na traditional na assets tulad po ng bonds, inilalagay po nila ito kay Bitcoin. At bakit? Dahil po ito sa dalawang pangunahing dahilan. Unang-una ay ang volatility o paggalaw ng presyo. Ayon po kay Ginoong Michael Saylor, si Bitcoin ay mas volatile kaysa sa traditional na commodities tulad po ng ginto. Pero para sa kanya, ang volatility ay hindi dapat po katakutan, kundi dapat yakapin. Sa kanyang pananaw, ang mabilis po na paggalaw ng presyo ni Bitcoin ay nagbibigay ito ng oportunidad para makakita ng mas mataas na returns kumpara sa ibang investments. Halimbawa, sa nakaraang ilang taon, si Bitcoin po ay consistent na nahigitan ang performance ng S&P 500 Index at iba pang mga traditional na assets. Pangalawa ay ang limitadong supply. Isa pang dahilan kung bakit malaki po ang tiwala nila kay Bitcoin ay ang limitadong supply nito. Sa kabuuan ay may maximum po na 21 million Bitcoin lamang na maaari pong mamina, kaya't hindi po ito maaring ma-inflate o madagdagan gaya ng pera. Ang scarcity o kakulangan po nito ang nagiging dahilan kung bakit tumataas ang halaga nito habang tumataas ang demand. Ngayon ay ano po ang kinita ng MicroStrategy sa kanilang Bitcoin strategy? Simula nung magsimula ang kanilang Bitcoin strategy nitong August 2020, ang MicroStrategy ay naging isa sa pinakamalaking institutional holders ng Bitcoin. Sa kasalukuyan ay meron po silang hold or hawak na higit 15,400 na BTC kung saan ay binili nila ng binili po nila sa kabuuang halaga na $1.5 billion. Sa kabuuan ay gumastos na po sila ng mahigit $11 billion sa pagbili ng Bitcoin nitong nakalipas na 4 na linggo. Ngayon ay ayon po kay Ginoong Saylor, ang ganitong investment ay hindi lamang po tungkol sa kasalukuyang halaga, kundi sa long-term potential ni Bitcoin. Ipinahayag po niya na naniniwala siyang si Bitcoin ay maaaring umabot po sa presyong $180,000 bago po ito bumagsak sa $140,000. Ngunit hindi ito ikinababahala ng MicroStrategy dahil ang kanilang pananaw ay pang matagalan or pang long term. Ngayon ay ano naman po ang kahalagahan ng Microsoft Vote? Sa darating po na December 10 ay buboto po ang Microsoft shareholders kung isasama po nila si Bitcoin sa kanilang balance sheet. Kung matutuloy po ito, malaki ang magiging epekto nito sa crypto market at sa tingin po ni Ginoong Saylor ay maaring magdagdag ito ng $1 trillion sa market cap ng Microsoft. Pati na rin ang $150 sa bawat share price nito. Ngayon ay paano po ito makakatulong? Sa halip po na mag-dividend payouts o share buybacks, maaaring gamitin po ng Microsoft ang kanilang cash reserves upang bumili ng Bitcoin na ayon kay Ginoong Saylor ay hindi lamang po makakapag-de-risk sa kanilang negosyo kundi magpapataas din ng kanilang enterprise value. Ngayon ay ano po ang mensahe ni Ginoong Michael Saylor sa iba pang mga investors?
Bukod sa Microsoft ay hinihikayat din po ni Ginong Saylor ang iba pang mga negosyo at individual investors na sundan ang kanilang yapak. Ayon sa kanya, si Bitcoin po ay ang tanging asset na may absolute scarcity at walang ibang makakapantay dito. Sa kabila po ng volatility nito, naniniwala siyang ito ang pinakamahusay na paraan upang protektahan ang yaman laban sa inflation at iba pang mga macroeconomic risk. Ngayon ay ano naman po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy investors or traders dito kay Bitcoin. Ayan, ang Bitcoin strategy ng MicroStrategy ay nagbibigay po ng inspirasyon upang pag-isipang mabuti ang kahalagahan ng pag-invest sa cryptocurrency. Ang ganito pong balita ay maaring magdulot ng dagdag na tiwala sa market na maaring magpataas ng presyo ni Bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies. Kaya ayan, ang mga payo para sa mga Pinoy investors ay una ay pag-aralan po natin ang fundamentals ni Bitcoin. Alamin kung bakit nananatiling mahalaga si Bitcoin sa kabila po ng volatility nito. Ang kaalaman ay mahalaga upang maiwasan po ang emosyonal na pagdidesisyon. Pangalawa ay Simulan po natin sa maliit. Hindi kailangan pong bumili ng isang buong Bitcoin kaagad. Maaring magsimula po tayo sa maliit na halaga upang ma-manage ang risk at dahan-dahang magdagdag habang natututo. At pangatlo ay mag-invest po ng pangmatagalan o yung pang long term. Ang tagumpay po ng MicroStrategy ay nakabatay po sa kanilang long-term vision. Kung balak mo pong mag-invest, tandaan na hindi po ito mabilisang paraan upang yumaman. Maging handa sa mga ups and downs ng market. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang Bitcoin strategy ng MicroStrategy ay isang patunay na ang cryptocurrency ay hindi lamang para sa mga individual na naghahanap ng quick profits. Ito ay para rin sa mga malalaking kumpanya na naghahangad ng pangmatagalang yaman at proteksyon laban sa inflation. Bilang isang Pinoy investor, dapat kang maging bukas sa posibilidad ni Bitcoin. Pero huwag pong kalimutang mag-ingat. Ang bawat investment ay may risk, pero sa tamang kaalaman, disiplina at maayos na plano, maaaring si Bitcoin ang maging susi sa mas maliwanag na financial future. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.